Jose TV Production. Your only island TV channel. Ang kalabasa na Cucurbita maxima ang sayantipikong ngalan at tinatawag sa Ingles na squash ay isang popular na gulay sa mga Isabelenyos. Ang mga bulaklak at prutas nito ay maaaring lutuin bilang ginataan, adobo, ginisa na kasama ng karne, isda o hipon at lutuin ito sa iba pang mga gulay. Bukod sa paggamit nito bilang pang-ulam, ang mga bunga ng kalabasa ay maaari ring gawing ketchup, pastillas, leche flan, harina para sa tinapay, chips at curls. Tulad ng iba pang mga cucurbit,
Kilala ang kalabasa bilang isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina A, C, B1, B3, at B5 at mga mineral. Naglalaman ng beta-carotene ang kalabasa na isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory. Nakakatulong din ito sa pag-iwas ng kanser, sakit sa baga, mataas na presyon ng dugo at ang oksidasyon ng kolesterol sa katawan. Naglalaman rin ito ng potassium na nakakabawas sa paglabas ng kalsyo sa ihi. Magandang araw mga ka-agri! Panibagong episode na naman po tayo sa Agri-Cool Show. Ako po si Lucy Lim, ang inyong host for today's show. So, andito po tayo ngayon sa Sitio Langtung. Ang gagawin po natin ngayon ay magtanim ng kalabasa. So, andito po tayo. Ayan. Andito na po tayo sa field kung saan tayo magtatanim ng kalabasa. So, as of now is tapos na po silang mag-land preparation. So, makakasama po natin ngayon ang ating expert on field. Sir, magpakilala po kayo, sir. Ako po si Sosimo P. Labastida, taga City Agriculturist Office, LGU Isabela City, as Agriculturist 2. Yun. So, sir, ngayon, sir, is magtatanim po tayo ng kalabasa. Makikita po natin ngayon is tapos na po yung land preparation. So sa land preparation, ano po ba yung mga proseso na ginawa during ng land preparation po natin? First is plowing. Second, harrowing. Then, mayroon itong tinatawag na final harrowing. Third. Okay, sir. So ano po ba yung pinagkaiba ng first or sinasabi nating plowing sa harrowing at saka sa final harrowing? Yung sa plowing, yung pagbungkal ng lupa, tapos yung clads niya, malaki-malaki man yung clads, kailangan niya ni pulverize. Yun. And then, second, yung harrowing is to break muna yung mga maliliit na clads or matigas na lupa. Nandoon na sa third harrowing, yung final harrowing is to pulverize talaga para maging pino ang lupa. So, ayun. Makakabigay po ba kayo ng kung ano yung importansya ng land preparation o ng mga harrowing, plowing sa before pagtatanim? Like, ano po ba yan siya for soil aeration rather? Ano po ba, sir? First is to control the weeds, no? Tapos linisin natin ito. Sige, And sir. then, Sir, ano po ba yung weeds natin, sir, sa Tagalog? Kasi yung mga Damo. mga ka-agri natin hindi alam yung weeds, baka sabihin nila, sir, no? Especially itong Carabao grass. Marami ditong Carabao grass. And then, yung kahilagaan niya para ma-incorporate yung sa taas, yung fertile soil, doon naman sa ibaba na subsoil para ma-incorporate yun para maganda ang kalabasan ng ating tanim. Yun. So, after po ba ng land preparation, ano na yung gagawin natin? So, yung na-observe namin kanina is yung pagbubutas. So, tinatawag natin yan layouting. Okay. First is making a hole, no? Yung with a dimension of 6 inches yung deepness niya and 8 inches yung circumference. Yun. So, ano po ba yung distansya ng butas sa isa't isa at ano po yung size ng land natin, sir? Ito ang planting distance niya is 3 meters by 4 meters. Yung sinasabi ko kanina, yung nagholing sila, 6 inches yung deepness niya and then 8 inches ang circumference yung... May planting distance po ba yan sila, sir? Yun ang planting distance sa ridge squash. 3 by 4. 3 by 4. Depende sa ating mga technology, mga technique natin, yung observation natin before, yung ibang distance, pero mas maganda itong 3 by 4 kasi maka crawl sila ng mabuti yung
yung mga Kalabasa. kalabasa, yung vines niya. Okay. And then sometimes, dito kung mataba pang lupa, maglagay kami ng yung vermicast as basal application. Organic yan. Ano po ba yung ratio ng vermicast at yung ano po ba yung nilalagay, yung minimix sa vermicast, sir? So 1 vermicast, 1 kilo vermicast, half kilo of chicken dung, and plus the 1 kilo of garden soil. So after noon is magtanim na. Matanim na. Okay. So ngayon po ay magtatanim na tayo ng kalabasa. Ayan. So ngayon, magtanim na tayo ng buto ng kalabasa. The variety is Rosalinda. The company is Condor. No? So, bago lang ito sa amin itong seeds na ito, kasi palagi kami nagtanim dito yung SW Seeds Company. So, bawat hill, so butas, 3 seeds ilagay namin. Pwede po ba nating i-explain kung bakit 3, sir, at hindi isa lamang sa isang butas, sir? So, bakit 3 ilagay namin, itanim sa butas? Kasi 3 heads is better than 1. So, yung baka ito may diferensya. One is yung baka kainin ng ng ants, and then yung germination niya kailangan magka-germinate talaga sa bawat butas for reservation. So, yun ang namin na ginagawa namin dito. Kasi kung isa lang, maging missing hill siya. So, maano na naman tayo, delay na naman tayo sa time na, sa oras na hindi sabay-sabay ang pag-germinate o pagpamumunga ng kalabasa. So ayun mga ka-agri, no, isa ito sa mga kaalaman na natutunan natin for today or ngayong araw. So sa pagtatanim ay yung nilalagay natin ay not just one, but 3 seeds. So ayun, hindi sinasabi nila, no, na 2 heads is better than 1. Pero dito sa agriculture is 3 seeds is better than 1. So ayun. Magtatanim na po tayo ng kalabasa. Okay, so paano natin magtanim ng buto ng kalabasa? Ilagay lang natin, and then with 1/2 inch ang lalim niya, and then cover with fine soil. So ganito ang pagtanim. May distansya siya, mga 1/2 inch o 1 inch, para kung tutubo siya, hindi siya palapit. Okay, so just cover it fine soil, kasi mas maganda siya, hindi makapal ang lupa na na-cover natin dito sa butas na ito. Kalimutan na after planting, watering talaga, kasi yan ang purpose, mas madali ang pag-germinate sa buto ng any crops, any vegetable crops, para mas maganda ang tubo niya. Okay, so paano tayo mag-watering? Huwag too much sa tubig, kailangan katamtaman lang. Okay. Kaya kung sobra naman ang tubig, baka hindi siya malanta ang buto ng kalabasa. So ayun po mga ka-agri, nakikita po natin ngayon is ayun, nag-land prep, nagbutas, nagtanim, nagwater. Kung makikita natin, no, parang napakadali. Pero di ba Sir Sim, hindi siya madali sa paraan na kailangan mo ng scientificong knowledge, scientificong kaalaman sa pagtatanim, at saka yung mathematics, di ba, sir? Kasi systematic talaga, kasi kailangan mo ng distance ng plant. So ayun, yung mga ating crops, different crops requires different requirements, such as land proportion, correct na ba, sir? Okay. Land size, yung mga planting distance, yung topography niya, yung kailangan
Ang sa kalabasa naman, kailangan pagka slope na kaunti, Slope. mga 20 degrees. Kasi hindi yan ang gusto yung mga tubig, lalong-lalo na sa rainy season. Ayun. So, all different crops requires different requirements. Okay. So it requires pasensya talaga sa pagtatanim ng mga gulay. Pag wala tayong pasensya, walang pera. So ayun po mga ka-agri, natutunan natin kung paano yung tamang proseso ng pagtatanim ng kalabasa. At may pa-bonus pa no si Sir Sim sa atin. So ayun, hanggang sa muli, ako po si Lucy Lim from City Agriculture Office. Ako po si Sim Labastida sa City Agriculture Office. Ito po ang programa kung saan ibibida kung gaano ka-cool ang agriculture. Ito po ang Agri-Cool Show. Isa TV Production. Your only island TV channel